Magandang araw po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay dito po sa ating compensation plan tutorial ng 24/7 Home Business Club. Ako po si Edwin Diaz Piloy at para po sa YouTube pong ito, ang ating pong tatalakayin ay ang set bonus. So ano po ba ang set bonus? Ang set bonus po ay isang sistema na ginawa po ng ating pong kumpanya kung saan po iniipon po ang mga points or equivalent points or EP ng lahat po ng sumasali sa ating organisasyon. Gumagamit po ang kumpanya ng standard EP pag mayroon pong nagpapares or sumasali sa atin sa kaliwa at saka sa kanan. Ngayon meron po dito sa bandang baba na makikita nyo na set bonus factors kung saan ito po ang standard na ginagamit. Makikita nyo po yung nasa bandang taas yung 1.5 sa left at 1.5 sa right. Yan po ang unang ginagamit sa pag-compute po ng EP. At pag meron pong sumobra, yun pong 2 at saka 1 or 1 or 2, 1 at 2, yan po naman ang ginagamit kung sakaling sumobra. Pero mamaya po, i-discuss ko po, talakayin ko po lahat kung paano po ginagamit yan at kung saan po ginagamit. Meron pong 10% na automatically po na tinatabi ang ating kumpanya pag tayo po ay kumikita sa set bonus. At ito pong itinatabing puntos ng ating kumpanya, pag ito po ay dumating or nakaipon po tayo ng 24 PV, ito po ay ipinapasa po dun sa tinatawag na uni-level bonus na mamaya rin po ipapaliwanag ko. At ito pong 24 PV, ang katumbas po nito ay 720 tablets ng spirulina, isang bote po yun, yung spirulina troche. Yan po naman ang katumbas ng 24 PV na naipon po natin. Okay? So, paano po natin ipakita to sa isang halimbawa? Okay? Halimbawa po, si Ruby, nakakuha po ng 2-star na entry package. Sa unang linggo po ni Ruby, kung nakuha po niya si Mike at saka si Mel, na kumuha rin po ng 3-star at 2-star, makikita niyo po na dito po sa cash and point equivalence table sa bandang baba, dahil po si Mike halimbawa po ay kumuha ng 3-star, ang makukuha po ni Mike ay 5 EP at si Mel naman po dahil 2-star 1.5 EP. So ang pag-compute po niyan, gagamitin po natin yung set bonus factors na figures. So ang sinasabi lang po naman dyan, tulad po dito sa kay Mike, dahil po ang unang gagamitin ay yung 1.5, yan po ang pang-divide, 1.5 sa left at 1.5 sa right. Kung 5 po ang EP ni Mike, dapat po malaman natin kung ilang 1.5 lang po ang meron sa 5 EP. So sa ganitong halimbawa, katulad ni Mike, meron pong tatlong 1.5 at isang 0.5. At si Mel naman po, dahil 1.5 po yung eksakto, isang 1.5 lang. Sa makatuwid, meron pong isang set bonus na nakuha po si Ruby sa kanyang pagpapares ni Mike at saka ni Mel sa kinuha nilang package nung sumali po si Mike at si Mel. So, paano po natin kukumpitin yan? Dahil meron pong isang set bonus na nakuha si Ruby, i-multiply po natin ng 400 yan dahil ang kinuha po ni Ruby na entry package nung siya po ay sumali ay 2-star. So, makukuha po niya, ito po dito, 400. So, ang kalalabasan po niyan, meron po si Ruby na 400 set bonus sa unang linggo. Ano naman po ang mangyayari dun sa sobrang points ni Mike sa kaliwa po ni Ruby? So, ang total po niyan ay 3.5 at sa mga tuwid, yan pong sobra na yan, hindi po masasayang. Dahil yan po ay kakarga or ipapasa sa susunod pong linggo ni Ruby. So, yan po ang excess points. Tandaan niyo po yung figure na yan. Excess points po yan o sobrang puntos po yan sa kaliwa ni Ruby sa kanyang organisasyon. So, halimbawa po, si Mike naman po, nung sumali siya, nakakuha po siya ng sasali sa organisasyon niya
na ang pangalan naman po ay si Rose at saka si Bon. Si Rose po at saka si Bon kumuha po ng tig to 2 star nung sumali po sila. At si Mel naman po nung kanya pong unang linggo, sumali naman po si June at saka si Kim na kumuha po ng 3 star at 4 star respectively. So kung titingnan niyo po, yan pong organisasyon na yan na nasa baba ni Mike at Mel, yan po ang second week o pangalawang linggo ni Ruby. Okay? So, kumpitin po natin dahil po tig to 2 star po si Rose at saka si Bon, makakakuha po ng tigwa 1.5 EP silang dalawa. At sa bandang kanan naman po ni Ruby at si June po dahil 3 star, meron pong 5 EP. At si Kim naman po dahil 4 star, 10 EP naman po. I-add lang po natin yan. So, yung kabuuan po na suma sa left, meron pong 3 EP si Ruby at sa kabuuan naman po sa right, meron pong kabuuan na 15 EP si Ruby nung pangalawang linggo niya. So, idadagdag po natin yung naipon po ni Ruby or yung sumobra po na points sa kaliwa ni Ruby nung nakaraang linggo. Bale, meron pong 3.5 na sumobrang points nung nakaraang linggo at sa kanan naman po, wala. So, ang total pong points ni Ruby ngayong linggo pong ito, yung pangalawang linggo, ay 6.5 EP at 15 EP naman po sa right or sa kanan. So, again, week 2 po, para po computein yan, ang gagamitin po natin ay yung una po dun sa set bonus factors. Aalamin po natin kung ilang 1.5 ang 6.5. So, bali po, meron pong 4 na 1.5 at isang 0.5 po ang 6.5 EP sa left ni Ruby. At dahil po 15 EP naman po yung kanan, meron pong 10 1.5 EP yung kanan po ni Ruby. So, simpleng-simple lang po yan. Aalamin po natin kung ilan pong magpaparis na 1.5 sa kaliwa at sa kanan. So, dito po, kitang-kita po na meron pong 4 na set bonus or 4 na sets na 1.5 si Ruby ngayon pong pangalawang linggo. So, again, yun pong sumobra po na point sa kaliwa ni Ruby na 0.5 at sumobra pong points ni Ruby sa kanan na 9 EP ay mapapakarga po sa susunod na linggo. Okay, yan po yung excess. So, sa kabuuan, nung unang linggo, si Ruby po ay nakakuha ng 400 pesos. At nung pangalawang linggo po, dahil may 4 SB points, si Ruby, i-multiply po natin sa 400 dahil si Ruby po ay kumuha ng 2 stars, meron pong 1,600 pesos pong makukuha si Ruby sa pangalawang linggo. Dahil pangalawang linggo po, i-add lang po natin yung unang linggo at pangalawang linggo, meron po si Ruby ng 2 weeks ng 2,000 pesos po. Kung titingnan nyo po, dalawa lang po ang inisponsoran ni Ruby. Sa pangalawang linggo po, nakakuha na po siya ng 2,000. So, ganun lang pong kadali ang atin pong set bonus compensation plan. So, dyan po nagtatapos ang set bonus po at ang susunod po natin ay ang leadership override bonus. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.